Guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito na naman po ang paborito nyo reactor, Merzano TV 2.0. Syempre, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin and listeners sa iba't ibang dako ng mundo mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, sa buong Mega Metro Manila. Mga kababayay, napapaina. At syempre, shoutout po din muna natin ang lahat naman nagmamahal dito sa Kalingap, especially mga kapwa OFW natin. Shoutout po. At syempre, shoutout muna natin ang ama ng Kalingap, ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, ang Kalingap o ang co-founder ng Kalingap o ang ina ng Kalingap, syempre, Ate Edna itself. Ayan. And at the same time, shoutout sa nag-iisang director ng Kalingap na si Kalingap Rob. So anyway guys, medyo medyo maselan ang ating gagawing video reactions kasi ito'y related sa isang reactor na di umano'y ito nga pinag-iingat ni Ate Edna ang Jomcar 23. Tama ba? Ayan ang tanong natin. Bakit pinag-iingat ni Ate Edna ang mga Jomcar 23? Anong meron? At syempre involved dito guys ang isang reactor. So anyway guys, nandito po ako para magbigay ng opinion and ating personal guys. Popokus po tayo sa issue, hindi po sa personal ng tao. No, wala tayong pakialam sa kanyang personal background. Labas po 'yon kasi unfair po 'yon. At the same time, yung mga opinion ko po ay based lang po sa akin. Ngayon, kung sa tingin nyo po mali sasabihin ko, huwag nyo pong i-take, no? Pero sa tingin nyo na may mapupulot kayo, bago nyo pong i-digest, bago nyo i-absorb, nyo muna, kumbaga sa pagkain, nguyain nyo muna. Kapag sa tingin nyo mapait, itapon nyo. Okay, iduranin nyo. O kung sa tingin nyo naman mabuti, i-take nyo kung makakatulong sa inyo, di ba? No? At the same time, ako po yung mga opinion ko po ay sariling formulate ko po yan. Sarili kong opinion po yun. No? Hindi ko po yung pinipilit sa mga listener ko o sa mga viewers ko. Okay? At focus po tayo sa issue ha. At ito guys, pakinggan natin si Ate Edna. Na live viewers po natin, pakitamsak po guys. Pakitamsak po. Ayan. Dahil kalahati pa lang yung tamsak. Thumbs up. Pero ang guys, puntahan po natin channel Ate Edna Vlogs. Tamsak parehas na lang yun ang mahalaga, nagkakaintindihan. Ayan, so ipi-play ko po sa inyo itong isang video clips sa isang reels na nakuha ko na lumabas sa aking wall habang ako po ay nag-i-scroll. At ito po ang aking narinig kasi ito po ay supporting po ito dun sa live ko nung nakaraan tungkol sa Jomcar, na sabi ko mag-ingat ang Jomcar 23 kasi nga mayroong mga reactors na lumalabas, dumidikit, na di ko alam kung kakampi o hindi nila o kung may mga naninira o ano pa man o di ko alam. Pero ang disclaimer lang po hindi po natin pag-uusapan yung tao. Yun, tama. Hindi natin pag-uusapan yung kung ano siya. Kundi ang pag-usapan natin yung content, Yes. Yung pong video, sabi nga ay pag-usapan na ninyo yung milagro, wag na yung santo. Pag-usapan na yung milagro, wag na yung santo. Hayaan na natin po yung tao. Ate Edna, okay yung yung quotes mo. Kumbaga yun. Pag-usapan yung tao, pag-usapan yung wag pag-usapan yung santo, pag-usapan yung milagro. Yun lang ginawa nung tao. Doon lang po tayo sa ating mga gawa. Tama yun. Kasi di ba natin di tayo pwedeng mag-judge, di ba? Yes, tama. Minsan yung mga tao, ay ganyan ba yan? Ganyan ba ang mga ganyan? Kala ko kalingap. Dapat mga ganun. Nagbe-base tayo sa title. Yes. Samantalang kung tutusin, wala amang pakialam yun doon. No? So, kumbaga hindi naman siya related, no? Tama si ate. Ito po guys, meron lang tayong napansin na gusto ko rin pansinin po ninyo. Sige ate, ano yun? Ano yun? Na malaman po natin kung tama ba itong ginagawa na ito o hindi. O kung sobra na o ano pa. Ano ba yung motibo? Kung bakit ganon or
Basta, ano masasabi ninyo? Yan po ang tanong natin. Pagkapanood natin dito. Ano ang masasabi natin dito? Kasi ako sa aking isipan po ay meron akong, may mga pumapasok sa isip ko na, nung marinig ko ito, sabi ko, bakit ganun? Para ka kung parang may mali. Dave Christian, shout out guys. At, ito, tama ba itong aking play? Sala. Ito po ay from Reels Viral FB. Kinuha niya sa isang sa isang ay piloto. Akala mo, Kuya Bal, pagbawalan mo kami? Ngayon, Kuya Bal, hawak na ni Banat Bagsik ang buong Chongkar What? 23. Paano yon, Kuya Bal? Oh? Kung lamangan, itong minamahal mong Yangmi, mapapasana all na lang tayo. Ano? Ito pala na Chongkar 23 ay ang sakalang dito na sponsor ay ang kanyang husband ay piloto. Grabe, may sakalan pala na na sponsor. Medyo napapaisip lang ako doon guys nating personal kay Banat Bagsik na na kasi totoo po guys sa paggawa ng mabuti. Kasi ang sponsor po, sila po yung tumutulong. Ngayon pag tumulong ka, maliit o malaki, Diyos po ang nakakabasa ng puso natin. Ako para sa akin, walang sakalam na sponsor Lalo ang hangad mo ay pagtulong. Not unless sponsor ka yung tumutulong ka mula sa nguso. Nagigets yung point ko, no? Pag ikaw yung klase ng sponsor na mula sa nguso, gusto mo lang magpapansin. Para sa akin, hindi yun sakalam, no? Ngayon, kung ano ka naman, yung gumagawa ka o sponsor ka, gumagawa ka sa puso, para sa akin sakalam yun. Kasi sabi ng Panginoon yun no? Gumawa tayo ayon sa ating puso. Ayon sa ating pagnanasa. Pero sa totoo lang guys, wala pong sakalam na sponsor. Ang sakalam ang Panginoon. Kasi ang tatanungin natin, ang pinaka-best sponsor pa rin ng Diyos. Kasi ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Subukan mong wala kang buhay, dadami pa pera mo. So, sakalam ang Diyos, di ba? Pero walang sakalam na sponsor. Ito po yung opinion ko lang. Husband ay piloto. Hoy! Akala mo, Kuya Bal, pagbawalan mo kami? Ngayon, Kuya Bal, hawak na ni Banat Bagsik ang buong Chongkar 23. Pagbabawalan? Paano yan, Kuya Bal? Kung lamangan, itong minamahal mong Yangmi, mapapasana all na lang tayo. Ano? Ito pala na Chongkar 23 ay ang sakalang dito na sponsor ay ang kanyang husband Oy! ay piloto. Sana all! Sino kaya yan? Akala mo, Kuya Bal, pagbawalan mo kami? Ngayon, Kuya Bal, hawak na ni Banat Bagsik ang buong Chongkar 23. So lumalabas, si Banat Bagsik ang may hawak sa Chongkar 23. Sabi niya guys, di ba? No? Nagulat lang ako ha. So hawak na ni Banat Bagsik ang Chongkar 23. Nagulat lang po ako. Ayan. Narinig niyo po, guys. Sa Reels FB post, viral post 2025, Reels FB viral, at saka, hashtag pala, hashtag Reels. So, yun po. Narinig niyo po ang, isang Reels. Galing po sa live ng isang reactor. So, yan. Ano nga sabi natin, guys? Kasi yung po nakarang live ko, yun na nga po ang sinasabi ko, na
na yung Jomcar 23 na grupo, ito po ay collaboration. Sabi nila collaboration. At wala silang inisip kundi ang Pagtulong. tumulong. Tama. So, ngayon, lahat naman po tayo. Tama. Gusto natin talaga Oo. pagtulong. Kaya nga merong Oo. kalingap. Kalingap. Kaya lang, anong nangyayari po, yun na nga, merong mga nasa labas ng inyong mga grupo na hindi natin alam, akala natin tumutulong, pero Oo. sa the end ay iba pala yung mangyayari at Hoy! kahinatnan. So dito po, ang aking napansin dito ay ayun, unang tanong ko pala kanina, tama ba itong yung ganong uri ng reaksyon na dapat gawin ng isang reactor, lalong-lalo na kung tayo po ay kalingap reactor at sinasabi natin tayo ay tayo ay kalingap reactors. Ako, Ate Edna, ako muna sasagot, Ate Edna. Kasi ako, bilang isang professional dito sa Singapore, no, as an engineer po guys, hindi po ako nagyayabang ha. Sinasabi ko lang, kunwari, kasi ang Kalinga po is para din siyang company, no? Para siyang organization talaga, no? Community. Merong leader, merong mga sub-officer, mga officer, set of officer, and then may kanya-kanyang mga department. Okay? At the same time, merong mga empleyado o mga members, okay? Ngayon, yung sinasabi niya, nagulat lang ako, I don't know kung biro ba yan o seryoso si Banat Baksik. Natin personal Banat Baksik, no? Ang tanong ko kasi, tutuusin guys, kahit saan, kahit nga yung kasambahay ka lang eh. Kasi nanay ko naging kasambahay yan eh. No, never ko nakita ang nanay ko na hinahamon niya yung amo. O yung pinakamay-ari. Never. Ahamunin mo. Kung sa iba yan, baka sinipa ka na. O kaya pinatapo ka na sa Mars. Ito guys, reality. In general po, yung sinasabi ko. Nagulat lang ako na parang ang dating, isinahamon niya si Kuya Bal. Narinig niyo naman, no? Hinahamon niya, which is para sa akin, hindi okay yun. I don't know, sana biro yun, no? I don't know kung biro yun. At the same time, nagulat ako, parang binabanggit niya si Yang Mi, na parang hinahamon niya. Kasi tutuusin guys, bawal, alam pagkakaalam ko, bawal kasi sa mga reactor yung magbanatan eh. Yung maghamonan eh. Bawal yan, alam ko na sa rules yun. At the same time, nagulat lang ako na parang ang dating kasi, is nagpapaataasan ng ihi. Na ito yung ko, sponsor ko. Mayaman to. O yan, asawa na yung piloto. Asawa lang naman pala ng piloto, akala ko naman sino. Totoo lang guys. Akala ko sino, asawa lang pala ng piloto. Hindi ko minamaliit. Yes, mayaman yan. Pero asawa lang ng piloto yan. May mas mayaman pa dyan. Baka mas mayaman pa yung mga taga-Pilipinas dyan. I don't know kung taga-Pilipinas ba yan o Amerika yan. May kilala ako dito, hindi piloto eh. Pero ubod ng yaman. So nagulat lang po ako, parang nagkaaroon ng paligsahan, which is para sa akin hindi, hindi dapat. Anyway, tuloy natin. I don't know, sana hindi to totoo. Hindi to, biro lang yun. Pero kung totoo yun, nakaka-disappoint po. Kasi, ngayon lang po ako nakakita na yung pinaka-leader ay hinahamon mo. That's not a good attitude, no? Sa isang leader na ginaganon mo. Kasi disrespectful yan guys eh. Kahit nga biro yan, manginginig ka sa takot eh. Leader yun eh. Di ba? Parang lang. Ako, close ko si Kuya Bal, pero hindi ako ganun na parang out of respect. Babastusin mo dun sa live pa, in public, ang dami nanonood. So, yun na yung masasabi ko, Ate Edna. So, pasensya na po kung minasabi ako, no? Nothing personal, guys. Pause lang ako dun sa sinasabi, dun sa issue. Hindi lang po ito sa isa ha. Kung tayo po ay kalingap reactor, at inaangkin natin na tayo ay kalingap, at ganito po ang ating pananaw sa grupo, lalo na kung mga grupo-grupo yan, may ng mga sponsors, tayo ay merong parang inaaway o binabatikos, yan po ay hindi natin saklaw bilang reactor. Halimbawa, ito ang grupo ko. Yan, sabi for me, no. Hindi po tama nga. Halimbawa, para sa akin, ito isang grupo ako. Gusto ko mag-sponsor.
may isang grupo rin gusto mag-sponsor. Wala tayong pakialam doon sa isang grupo na yun. tama. Ang pakialaman lang natin, yung grupo lang natin. Tama. Ano? Tama, agree ako dati, Edna. So, huwag pakialaman yung iba. Pakialaman mo yung within your premises. On your group only. Tama yun. Sila, may access sila sa Kalingap. Kachat nila si Kalingap Rab, kachat sila Dr. Lab, sila mga K-Boys, kachat si Kuya Bal, kachat ako. So, ikaw, na isa ring grupo, bahala ka rin. Sino rin ang gusto mong makontak. Hanggat, basta yung iyong ibibigay ay makakarating dun sa gusto mong bigyan. Kumbaga, sabi nga ay walang basagan ng trip, walang pakialaman. So, as reactor, hindi po dapat Tama yung yun. ganun, Hindi mo na sakop yun eh. Hindi na scope ng authority mo yun. So, dapat meron limitation authority mo. Di ba? Tama na sa atin. na kakalabanin natin yung isang grupo din na alam naman natin na kalingap din. Tama. At meron ding agenda kahit pa yan ay the same lab team ang sinusuportahan. At hindi natin ito sa talagang pati si Kuya Bal na ang di ba? Oo, medyo yun, Ate Edna, nakaka-worry yun. At the same time, kung totoong malakas yan, hindi mo sasabihin na malakas yun. Totoo lang guys, ang totoong malakas, hindi mo na siya pinagyayabang. Gawin mo na lang. Kumbaga sa iputok mo na lang. Kung sa tingin mo malakas yung putok ng baril mo, putok mo na lang. Wala maraming dada. Ganun yung doon guys, ganun yung doon, yung dapat mo sabihin. So, iputok mo na lang. Huwag mo lang ispagsigaw, malakas to. Hindi, ipakita mo na lang. Hindi, paramdam yung binibidam mo. Hindi magpalipad ng malaki. Kasi sabi mo malakas eh. Minsan guys, hindi mo kailangan magsabi na malakas. Kasi totoong malakas, hindi nagsasabi yun. Gumagawa na lang yun. Ganun po, real talk po yun. Pati si Kuya Bal na parang kinakalaban na rito. Takot So, yan, anong ate. motibo ang tanong doon? Di ba? Parang nakita ko doon ang motibo nung ginagawa na yun ay parang yung paglabanin ba? Yung paglabanin yung mga sponsors. Di ba? Parang ang motibo doon ay paglabanin yung sponsors na parang pinagyayabang niya na mas mayaman yung sponsor na nasa kanya kaysa dun sa sponsor na hawak nung isa. Di ba parang Pangit. parang Tignan. parang away bata. Oo. Na ako ganito, malaki yung tinapay ko, ikaw maliit lang. Actually, totoo yun, ate. And even if you are professional, sasabihin mo na gano'n, talagang yun, isip bata. So guys, huwag kayo masakta sinasabi ko. Subukan nyo dito sa trabaho namin. Ganun ang attitude mo. Tatawanan ka. Ba't pinagyayabang? Ipakita mo na lang. Ganun sa amin. Gumawa ka na lang. Pakita mo kung magaling ka talaga. Ganun yun eh. Ako may candy, ikaw wala. Parang ganon. So yung pong motibo nun ay gustong sirain, Yun lang. paglabanin ang mga sponsors. Yan, sabi ni Tess Ditera, gusto niya sirain ang Kalingap. Paano nga po yun? Si sirain ang Kalingap, siya nga ay nagpapakilala na sila ay Kalingap. So yun ang question, malaking question mark po doon. Di ba? Kalingap ka, tapos hindi ka aware na yung ginagawa mo, nagwawasak na ng Kalingap. Oo. So malaking question yun. Oo. Baka talagang yun ang motibo, simula't sa simula pa. Di ba? Kasi ang Kalingap, unite. One Kalingap, one family. So, hindi mo sila pagsasabungin. Yung mga sponsor, huwag pagpasabungin kasi hindi natin trabaho yun eh. Ang isang reactor talaga po ay nagpo-promote. Nag-hype, pinopromote yung community, yung content mo, aayusin mo, pagagandahin mo. Ganun po. Kasi pangit kasi talaga pakinggan. Kasi ang as a reactor po, magiging mukha ka ng ng community. Kaya tuloy minsan yung mga reactor na matitino nadadamay. Kaya minsan ang impression ng iba na pangit daw may reactor. Hindi totoo yun eh. Totoo lang guys, maganda ang may reactor. Not unless kung yung reactor talagang maayos. Pero kung barubal, mas makikita yung reactor nyo to? Di nga. Makakatakot naman noon. So, ilbis na maka-encourage ka, maka-attract ka,
nakakapagtaboy ka na. Parang yung manok, di ba? Kunwari, asang reactor, para tong, parang yung manok, di ba? Pagpapakainin mo yung manok, sa tingin mo ba, pag kumuha ka ng pagkain ng manok, yung feeds, ibabato mo sa manok? Pag binato mo yun, tatakbo yung manok. Ganun kami mga reactor. Ako, as a reactor, no, kapag ang way ko ng pag-react barubal o kaya balahura, sa tingin nyo, makaka-encourage ako? Hindi. Iba matatakot po eh. Hindi na manonood yun, naaalis yun. Pupunta sa ibang community. Pero kung ikaw reactor, maayos yung delivery mo, nakaka-good vibes ka, maganda ka pakinggan, sa tingin mo, mismo yung yung viewers lalapit sa iyo yun. Tapos mamahalin pa nung pati kalinga. Ganun po ang reactor. Hindi para pag-awayan ako. Mag-boxing ka na lang. Boxing ka na lang. Yun ang content mo, boxing. Mag-promotion ka ng boxing, sponsor versus sponsor, suntukan. Kaganoon na, di ba? So, ayun guys lang po, opinion ko lang. So, kaya aware din po tayo mga sponsor kung sino ang nilalapitan natin na reactors. Diba? Yun ang una ko nakitang motibo dito na parang gusto pag-awayin yung mga sponsor kapag ganun. Kasi kakampihan niya yung isa, tapos yung isa, mamaliitin. Diba? Tapos ikalawa pang, di ko alam kung napansin din ninyo yun, na ganun, parang gustong pag-awayin. Ikalawa, yung nakita ko doon, gusto niya magpalakas doon sa sponsor. Siyempre, pupurihin mo yung isang sponsor para malamang magka-chat ito. 'Di ba? May ka-chat na sponsor. So, itong mga sponsor natin po, mga minamahal nating mga sponsor, mga ikinagalang po natin mga sponsor, hindi po natin kayo nilalang ha. Baka ma-misinterpret niyo po yung pag may naasabi ng kayo sponsor lang. Hindi po ganun. Alam mo, totoo lang ako nga eh. Ako, totoosin, mas gusto ko nga lang eh. Totoo lang guys. Kahit ako, sabi nila, engineer, pakikilala ko. Kahit lang, okay lang sa akin. Kasi sabi sa Biblia, ang itinataas, ibinababa eh. Ang binababa, tinataas eh. Sa akin, para sa akin ha. I'm a professional, pero ayoko din masyado akong tinataas. Hindi, pangit yung masyado kang mataas masyado. Gusto ko nga, mababa lang ako. Kung mayroon pang mas mababa, doon na lang ako eh. Ito lang guys. Ito lang. Walang nasabi po nung ganun. Kayo po ay, kumbaga, with respect, tinuturing namin kayo na partners. Yes, so, tama Ate Edna, tama yun. So, warning lang po sa atin ng mga sponsors, lalo na po yung mga big time sponsors natin. Yan katulad ngayon nabanggit niya na ang hawak nga daw na sponsors ay piloto palang asawa. So, social. Di ba, kumbaga mga personal na bagay, dapat hindi na po yun, tama. hindi na po yun sinasabi, binabanggit. Di ba? So, warning po sa mga big sponsors natin, kapag mayroon po sa inyo nag-chat na reactors, delikado pa yun. huwag po kayong magpauto. Ang dami na pong sponsors na naloko. Wawa, ay nako. Dahil sa ganyan. Oo. Hindi ko sinasabi na yung ay naluloko ha, yung i-plinay natin. Ito guys, personal experience. Bago po ako sa Kalingap, dati pa sa ibang yung mga nire-reactionan ko. Dati po marami ako, talagang nag-react ako noon. Marami akong mga followers. Even defenders meron ako guys. Talagang Merzano TV Defenders. Ganun ako guys noon. Paano ng pandemic yun. Kung naalala nyo sa mga nakasunod sa akin. At the same time, marami sa akin gusto magpa-sponsor. Dami talaga lumalapit sa akin. Hindi sa pagyayabang. Pero kasi alam, totoo lang guys, ako na tumatanggi. Hindi kasi ako nagpapa-sponsor eh. Kahit nga yung pagpunta sa diet, pumunta ka doon, sarili kong gastos yun. Pumunta ako sa diet, gasolina, pinayos ko yung gulong ko, sakyan ko. Lahat, sarili kong gastos. Hindi ako nagpapa-sponsor. Kasi, totoo lang guys, ang kanya noon, kahit noon pa, kasi ang ko dahilan ko dyan, ayokong hawakan ako sa liig ng sponsor. Although may mga sponsor, talagang ang hangad lang nila dahil idol ka nila, gusto ko nila, gusto nila talagang bigyan ka. Siyempre normal naman yun eh, iniidolo ka nila. Ako hindi ko naman inaano yun. Kaya lang, ako lang yung tumatanggi. Gusto ko lang, supportahan nyo lang po ako. Kahit nga yung, basta maging members na kayo ng channel ko, okay na sa akin, masaya na po ako noon. Pero yung gagawin ka mag-i-sponsor, kasi ahawakan ka sa leeg, ayoko po.
Kaya minsan may mga reactor kumikita diyan, guys. Ito labas na po ng Kalingap to. Lahat ng community na in general. May mga reactor po yung mayaman diyan, kung alam nyo ba. Ang gagawin lang nila, sila po yung magiging, may reactor binabash, binabanatan. Hahanapin ng reactor na pwede nilang bayaran para pag ipagtanggol. Pagtatanggol niya talaga yun. Babanatan niya. May sponsor ka, may umaway sa'yo. Ngayon, itong reactor, ang babana dun sa kaaway mo. Na reactor din. Maraming yumaman dyan. O nagkapera. Pero ako guys, never, wala akong sponsor. Taas ang kamay kung may sponsor ako dito, wala. Never ako nag-ano sa sponsor. No? At yung danger niyan, especially sa mga sponsor, ito po, sa mga sponsor, so nakikinig kayo, mag-ingat po kayo sa mga reactor, no? Lahat po to in general, mag-ingat po kayo sa mga reactor kasi kayo talo kayo, guys. Huwag kayo masyadong mag-open up ng inyong personal information. Lalo sa mga reactor. Paano ko ang reactor balahura? Hindi maingat. Konting mamaya, ngayon magkasundo kayo, okay kayo. Pero pag nag-away kayo niyan, at alam ang buong information mo, ikaw talo ka. Bakit, Sir Merzano? Kasi talo ka. Unang-una, ikaw, maganda trabaho mo, professional ka, sabi mo nga, mayamang ka. Tapos, alam ng reactor yung background mo. Pati yung, kunwari, may kaaway ka man, alam niya kung ano yung pinagsasabi mo. Pag dumating yung panahon na kayong dalawa na magkaaway, babalikan ka ng reactor na yan, talo ka. Kasi unang-una, siya may channel, ikaw wala. Tapos ka pa, maganda pa buhay mo, maganda yung family background mo, isipin mo na lang, kawawa ka sa reactor, tandaan mo. Kaya sanay ako sa ganyan. Ito guys, in general po pinapatamaan dito, pero nangyari po ito. Yung mga reactor ganyan. Kaya nga may mga may mga inaalagaan silang sponsor, pero ako never ko ginawa yan, guys. Sa tagal ko sa YouTube. Kasi wala naman akong charity. Not unless may charity ako. Di masama akong manghihingi ka ng tulong sa sponsor kasi hindi mo naman talaga kaya. Kasi pagtulong yun. Pero para sa sarili mo, for me, no need Oo, dito guys, wala akong sponsor. Sariling sikap at tiyaga ko to. Talagang pinagsisigapan ko yung maging reactor ako. Talagang purely content. Ganun lang po. Tuloy natin. Ang ibig ko sabihin, marami na pong sponsors na at the end umiiyak. Kawawa Kasi, yan. Kuya Bal, naloko Kawawa ako ni ganito, ni ganyan. Pag nag-away kayo, maniwala kayong baho mo, alam niya. Talo ka. Pagkatapos kung mabigyan ng ganito, ganyan ang ginawa sa akin, tinakbuhan na ako, Talo inilive pa ako, ganyan. Wow. Kawawa yung sponsor kasi wala siyang channel, di siya makapagsalita hindi makapagtanggol sa kanyang sarili. At isa pa, meron siyang isinasaalang-alang na trabaho, malaki ang kanyang posisyon sa kanilang opisina, ayaw Lalo niya na yan, magpakilala, ayaw niya makilala ng kanyang pamilya. So yun po, warning po sa ating mga sponsor. Wag po nating Nayari ka dyan, guys. wag po tayong magpadala dun sa mga reactors o vloggers, kahit pa po yan ay kalingap, nagsasabing sila ay kalingap, na binubula tayo, pupurihin tayo. Mag-isip po kayo, para bakit ako ay sinachat nito? Bakit ako ay ipinagmamagaling nito? Para ano ang, di ba? Merong, dapat malaman po ninyo yon, di ba? Tama si Ate Edna. Dapat mo alam mo yung motibo. Actually sa lahat ng sa lahat ng aspeto, kailangan napaka-importante ng motibo. Iisipin mo rin kasi lalo niyo guys sa mundo ng social media. Ito, sad to say, dito sa loob sa social media, marami dito gamitan. Yun po ang totoo nun. Gagamitin ka sa hindi magandang paraan. Kaya maging maingat kayo, lalo na kung sponsor ka. Yun lang po masasabi ko. Kasi pera mo yan, pinaghirapan mo yan, tapos mababaliwala yung pinaghirapan mo. Ang masakit pa niyan, masisiraan ka pa sa social media. So, ingat po kayo sa mga, yung advice ni Ate Edna, naniniwala ko dyan By experience po ito, labas po ng kalingap, naranasan ko po yung ganyan. Sobra. Sinachat nito, bakit ako ay ipinagmamagaling nito? Para ano ang, di ba? Merong, dapat malaman po ninyo yon, di ba? Para sponsoran ko ba sila? Para sa kanila mapunta yung
Tapos tingnan nyo rin kung yung mga chat sa inyo ay ipinoprovoke kayo na magalit sa isang beneficiary o sa dati ninyong iniusponsoran. Oo, delikado At yan. matuon yung pansin ninyo sa Oo. kanila. Yari. So, dapat aware po kayo. Kumbaga, ang sinasabi ni Ate Edna, yung sympathy, noon ang sympathy mo na kay Kuya Bal, nasa Kalingap, o ang sympathy mo doon sa beneficiary. Ngayon, darating ang time, ang sympathy mo nasa reactor na. Paano nangyari, Sir Berzano? Kasi nga, yun sinasabi ni Ate Edna. Kakausapin kayo ng reactor. Ito, example ni Ate Edna, wala siya pinapangalan. Ang tamaan bukol. Kung hindi naman ikaw to, hindi ikaw, wag ka masasaktan. Ang sinasabi ni Ate Edna, no, na may mga reactor daw, nakakausapin ka, then later on, papasamain niya yung beneficiary. Ngayon, pag masama ng beneficiary, yung sponsor na dapat tumutulong siya dun sa beneficiary, mapupunta ngayon yung sympathy mo sa reactor. Dati, tumutulong ka sa beneficiary, ngayon kaaway mo ni beneficiary. Ang tinutulungan mo na, yung reactor. Ito guys, labas ng Kalingap. Meron akong kilala vlogger. Nagsumbong sa akin. Ngayon, yung sumbong sa akin ng vlogger, meron silang sponsor na tumutulong sa kanila dati. Ang masakit, yung sponsor, nagpapadala dun sa i-reactor. Ngayon si i-reactor, syempre close na sila. At dumating sa point, nagalit tong sponsor dun sa vlogger na yon. Kasi kesyo ganto ganyan. Dahil sabi ng sponsor, ayoko na kayong tulungan kasi hindi kayo deserve. O, biriin mo yung sponsor na yon, ay sponsor talaga nung vlogger. Kasi nga, paano? Kasi nga, lumalabas, ayon doon sa vlogger na nakausap ko, sinisiraan sila ng isang reactor doon sa sponsor. Ngayon, dumating sa point, ayaw na ng sponsor tulungan yung vlogger. No? Ang nangyari, itong reactor, meron ng cellphone. Yung mga pinapadala doon sa vlogger sa kanya na napunta. At galit na galit yung sponsor doon sa vlogger. At totoo tong sinasabi ni Ate Edna. Hindi ako sinungaling guys. Kaya alam ko yan kasi may nagsusumbong sa akin. At yung sinasabi ni Ate Edna, totoo yan, darating ang time. Dati, kayo, mahal nyo Kalingap. Mahal nyo Kalingap. Darating ang time, mas mahal nyo na reactor. Mas mahal nyo na yung reactor. No, kaysa sa Kalingap. Di ba? Nakakalungkot doon. Tandaan nyo guys, hindi po masama magmahal ng reactor. Lalo kung deserve naman niyang mahalin. Ako sa akin, okay lang po yun eh. O kasi minsan, sobrang tuwa eh. Minsan yung token of appreciation, di ba, magbibigay talaga yan eh. Hindi mo mapipigilan, syempre, tuwan-tuwa sa'yo eh. No? Kaya nga lang, wag naman to the point na reactor ka, ipasasamain mo yung beneficiary. Para yung kabig, sa'yo mapunta. Hindi na sa beneficiary. O, yung beneficiary na yun, maarte yan eh. Ganto ganyan eh. O, diba? Wala na. Totoo yung sinasabi natin, Edna eh. Nangyari yan eh. O sa dati ninyong iniusponsoran. At matuon yung pansin ninyo sa kanila. So, dapat aware po kayo. Aware kayo. Kasi meron pong mga sponsors na sa totoo lang, wala akong sinasabing pangalan po ha. Meron naman talaga mga sponsors na kulang sa pansin. Hindi ko sabihin, yung pong parang pag nagbigay, gusto ay malaman ng lahat, i-announce ng lahat, Meron talaga yan, Ate Edna. ilagay sa tarpaulin yung pangalan niya, ibanggitin pag live, araw-araw. So, Yan yung sinasabi natin, sponsor mula sa nguso. Nagpapayabang lang. Pero may sponsor mula sa puso. Sila yung tutulong. Wala silang pakialam kung hindi mabanggit ang pangalan nila. O kaya wala silang channel. Iba nga, nagdududa na ako eh. Sponsor eh. Nagugulat ka, may channel na eh. Nag-sponsor lang para para lumaki yung channel niya. Doon magdududa ka eh. Pasensya na po kung may tatamaan ako, hindi ko po sinasadya. Pero kasi nangyayari po yan, hindi lang sa Kalingap, kahit sa ibang community. Totoo. Kaya nga maganda,
sponsor ka mula sa puso, hindi mula sa uso. Pero kung meron kunwari sponsor ka, gusto mo talagang magkaroon ng channel, sabihin mo yung totoo, huwag ka na magpaka-plastic. Magpakatotoo ka na lang. Ako po mag-i-sponsor po ako at sana din po tulungan niyo po ako. Gusto ko po kasi magkaroon ng YouTube channel eh. Hindi push. Diba? At least nagpakatotoo ka. Kasi yung nagbida-bida ka, yung pala meron kang mula lang sa puso, mula lang sa uso. Hindi bukal sa sa puso mo ang pagtulong. Gusto mo talaga bida ka palagi, anak ng patay. Dinaig mo pa yung Jollibee, bida ang saya. Tuloy natin. May ganun. Ngayon, kapag ganun po tayo, pwedeng maaaring masakyan po tayo o kaya ay lapitan tayo ng mga ibang mga reactors na Oo. na ganun din, na sabihin ay naghahanap ng mga na pwedeng mag-support sa kanya. Kasi guys, may mga reactors na talagang sinusuportahan ng mga sponsors. Kaya nagtataka nga ako kung ba't may mga sponsors na mayroon ng inaalagaan ng mga reactors. May support na yung reactors. Yung mga beneficiary lugod, wala. Yun yung masakit yan, Ate Edna eh. Ako, taas no ako, masasabi ko, wala akong sponsor. Pero I promote my YouTube channel, magkaroon ng membership. Minsan, di naman natin mapipigilan na magbigay yan ng mag-super chat. Kasi naman nila yung karapatan ng mga viewers yun. Di natin mapipigilan. Ang tawag doon, token of appreciations. Pero kung para, yung sponsoran ka, although karapatan pa rin kasi ng tao yung pera nila yun eh. Pero dahil nasa Kalingap ka, above all, para sa akin, supportahan mo yung hangarin ng Kalingap. Siyempre, yung beneficiary. Dapat ganun. Tama naman sa Ate Edna dun. Ako, agree ako dun eh. Kaya lang, siyempre, sa ibang pananaw, baka masama no, na masama yung sponsor. Magi-sponsor yung sponsor sa reactor, hindi ko naman pwedeng husgahan yun, guys. Kasi karapatan nila. Pera nila yun eh. Pero kung dun sa degree or sa intention, ako agree ako kay Ate Edna. Dapat talaga unahin yung beneficiary. Kasi unang-una yung beneficiary, mga mahihirap yun, galing sa hirap. Lalo yung mga tinutulungan ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal, yun ang unahin. Tama ako doon. Agree ako doon kay Ate Edna. No? Pero wag naman yung sa punto na reactor lang yung tinutulungan mo. Iba na yun, guys. No, para sa akin, parang may kurot sa dibdib ko. Parang unfair. No? May supportado na yung reactor, supportado na yung vlogger, 'di ba? Tapos, parang nga naman, pag mayroon siyang gustong sabihin, gagamitin niyang para ang mouthpiece niya, yung reactor. Sa akin, hindi pwede na, Ate Edna. Hindi, yan. May narinig nga ako sponsor siya, no? Parang nag-comment ka nun. Sabi nila, ang susuportahan lang nila, yung nagko-content lang na ganito. Noon pa naman yan, guys, hindi doon sa Kalingap. Susuportahan namin yung nagko-content ng ganyan. So, gulat ako. Ganun. Kapag hindi, kumbaga, ang susuportahan nila ng mga reactor, yung mga nagko-content lang ng ganito. Yung paborito nila. Ay, ganun, sabi ko. Okay. Ako, hindi ako ganun eh. Gusto ko suportahan lahat eh. Kaya hindi ako nagpapagal, naawa ka sa leg. Ako po. Nag-reactor ka pa, nag-YouTube ka, kukontrolin ka lang pala ng sponsor. No way. Kahit naman na mabubuhay ako sa sarili kong pera. Ano yung pera mo? Ito, banatan mo ito si ganyan, banatan mo si Kwan. O, ganun. Kaya anong nangyari tuloy po, nagkakagulo yung Kalingap. Kasi Kalingap sila. Yung sponsor Kalingap, yung reactor Kalingap, Kaya tuloy yung mga viewers nalilito. May matchat, Ate, bakit ang gulo na ng Kalingap? Ewan ko. Actually, kaya tuloy magulo yung Kalingap. Pero sabi ko nga, may isang reactor na nakasagutan ko. Magulo daw yung Kalingap. Sabi ko, di magulo ang Kalingap. May nagpapagulo sa Kalingap. Malaki ang difference noon. Hindi magulo ang Kalingap. Ang magulo, yun nagpapagulo. At alam yan ng mga viewers kung sino. Ang tamaan, bukol. Kaya ngayon yung nagsabi sa akin ng reactor na yun, ayaw daw sa Kalingap kasi magulo. Ngayon nagko-content pa rin ng Kalingap. Dati ayon sa love team. Kasi daw ang Kalingap pro love team. Ngayon nagko-content na rin ng love team. Sino nakakaya, di ba siya? Pinupunan niya ako, ngayon, ginagawa ko. Nakakaya, di ba? Ay, nako.
ba't magulo sila? Pero kami hindi. Oo nga. Parang ganon. Parang ganon po yun. Hindi magulang ka lang, masaya nga rito eh. So, Manood kay Marzano kasi. Manood kayo, maniwala kayo. Enjoy pa, tsaka very informative. Eh, minsan nga, di nyo marinig yung sinasabi ko sa iba eh. Di ba ano? Basta mayabang, di po. Sabi ko totoo. Totoo po yan, guys. mag-ingat po. Ano yung mga sponsors. Kasi ma-chat sa inyo, tapos bubula-bulahin kayo. Yan ito, mayaman ito. May ano ito, ganyan. Ang pala, inaano ka lang, binubula ka lang. Pag nakuha na yung loob mo, Lako, yari. uutangan ka na. Yari. Di ba? Tapos Utangan? magsisisi ka, ang dami, may naubos na yung pera mo. Tapos bigla ka na lang magugulat, wala na yung pera ko. Yung Mahirap. tutulungan mo, hindi nakarating doon sa gusto mo talagang tulungan. Na-scam na, no? Tapos, pag may nangyari yan, kunwari, nagpautang siya, tinakbuhan siya, ang sisen, yung kalingap. Yung ulo sa kalingap, pagulo. Eh, kasalanan mo yan. Eh, naniwala ka dun sa pinaniwalaan mo eh. Magulo ba ang kalingap? Hindi. Hindi magulo. May nagpapagulo lang. So, ganun po yun. Kaya, hindi lang po ito sa mga reactors, kundi sa mga vloggers din na yung nga mga lalong-lalo na po na nagpapakilala po tayo na tayo ay kalingap. Kaya nga sabi natin, sa mga transaksyon ninyo, labas tayo dyan, labas ang kalingap, labas si Kuya Bal. Lalo na yung mga personal na transaksyon ninyo, lalo na yung halimbawa, pagbibili ng lote, pagbibili ng lupa, Ay, nako. pagbibili ng sasakyan, Hirap yan. pagbigay ninyo ng sa mga vlogger or sa reactors, labas po ang kalingap dyan. Hirap yan. Yung ganyan transaction natin, delikado yan. Tanging ang tanging nagbaband lang po sa atin na nga ay yung sinasabing yung term na charity, yung pagtulong lang. Kaya nga po tayo ay no string attached. Diba? Ang dami nating mga sponsors na na mga no string attached talaga. Nagugulat ako, Ate Edna, kasi nababanggit mo yung pagbili ng lote. Di ba kung reactor siya, bakit kailangan siya? Siya yung maglakad ng pambili ng lote. Ewan ko guys, nagugulan ako kasi reactor ka eh. Supposedly, you do reaction video. Pero bakit ganun, Delikado yan guys. Kumbaga, malapit sa tukso yan. Ganyan transaction, delikado. Diyan po si Maring Inday PB, di ba? Ever since, ganyan, pag si Kuya Bal ng ganitong programa, automatic po yan, ma-chat yan, Kuya Bal, minsan sa akin, Mare, gusto kong tumulong sa ganito. Okay, mapadala po ako. Tapos na, di na siya nagtatanong kung nasaan na yung pinadala ko, bakit hindi ako sinashoutout, di ba? Yan. Tapos, nandyan si Arlene O'Neill, sino pa ito? Si Miss Formosa, tapos yun, sa EDSI naman, marami. Yan sila Leo D, sila, mga walang mga channel. Yan, sa Jomcar naman, nandyan po sila, yan na nga, si Sir Andy Cabral sa Team US. Marami pa po, hindi na natin maisa-isa, pero ang ibig ko sabihin po, merong mga sponsors na ganun, walang no string attached po. Hindi sila dumidikit sa isang reactors at nagpapahawak sa reactor. Dapat naman talaga ganun, ate. Ang dapat ako tutuusin, dapat talaga kung magpapahawak man sila, siguro kung may dinidesignate na tao sila, sila Kuya Bal. Kaya lang minsan busy lang sila Kalinga Prab, like sino ba? Bagay, parang medyo mahirap na, Ang nangyayari ay parang nagiging sunod-sunodan yung reactor na yung dinidikta na ng sponsor, yun na yung kanyang topic, yun na yung Oo. kanyang, di ba? At Sa akin, Ate Edna, hindi pa pwede yan. Hindi ubra sa akin yan. Totoo lang guys, sa tagal ko as a reactor, never yan na nag-control sa akin ng sponsor. Subukan niya. Sinalasin ko mukha niya. Baka matakot sa kanya yung mga sponsor. Huwag kayong matakot guys. Mabait po ako sa mabait. Kaya lang pag yung mga ganyang mga sponsor, yung tinutukoy ni Ate Edna na parang kokontrolin ka, ay sinalasin ko pag mumukha mo. Kahit milyonaryo ka pa. Wala akong pakialam.
Ito lang guys, pero kung sponsor ka talagang mabait ka, talagang mababang loob mo, ay nako po guys, nako po, mamahalin kita. Yakapin pa kita ng matindi. Mua chup chup. Ganun guys, ganun po. Pero pag mga alam mo ano, hindi ubra sa akin yan. Yun pala, supported na yung ano, mayroon ng monthly support yung Oy! reactor. Sana all. Parang mas malaki pa ang bigay ng sponsor kaysa views ah. Ang saswerte nila ano. Ang swerte ano. Isa magugulat ka ano, ang baba ng views pero ang daming pera ano. Ang tamaan bukol. Grabe ano. Lupit eh. Nakikreate po ng division sa Kalingap. Yan. Ayan, yung ano, Team Koos. O, diba? Yung mga ganun po, yung mga... Okay yan. Si Team Coast tumutulong kay Kuya Bal yan. Marami pa pong mga maliliit na grupo. So, yun po, isip-isip po tayo guys. Isip tayo baka yung ating... diba, una, nag-start naman yung una, nanood tayo. Nagandahan tayo sa vlog ni Kalingap Rab, vlog ni Kuya Bal. Nakita natin, uy, kawawa. O, diba? Nagkaroon tayo ng burden sa ating puso. Kakaawa itong pamilyang ito. Di ba yung kahapon, guys, panoorin ninyo yung ribbon cutting namin doon kay ano. Maria Cusinera, mahahabag ka talaga. Naiyak si Ate Edna, no? Naiyak si Ate Edna. Kasi ibig sabihin talagang naawa siya doon sa tao. Pero sa akin guys, no, kung ang reactor, siguro hawak talaga siya ng sponsor, make it sure lang talaga na pagtulong. Sa akin walang problema yun eh. Yun nga lang kung yung sponsor hawak na reactor hawak ng sponsor para pagsabungin o kaya gagamitin sa hindi maganda, para sa akin ingat na lang po talaga kayo para sa kasi hindi ko rin po kasi mahusgahan eh. Kasi paano kung yung reactor okay naman siya, mapagkakatiwalaan, saan okay naman, no? As long as transparent. Pero kung di transparent and then medyo magki-create ng gulo, hindi magki-create ng negative environment, para sa akin wag na lang. Ano, mas mabuti pang wag na lang. Magdirekta na lang kay Kuya Bal. I think pinaka-the best magdirekta kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, no, or sa mga vlogger na pinagkakatiwalaan nila. 'Yun ang masasabi ko, guys. Mga ganong sitwasyon po talagang makakabag ka doon sa nanay. Ang anak, 3, mga lalaki, tapos mga... Sabi ko, Diyos ko, pag halimbawa ikaw yung mapunta doon sa ganong sitwasyon ng buhay, di ko alam kung kakayanin mo pa, baka magpakamatay ka, ma-depress ka. Grabe, ano? Kita mo 'yun? Mga binata na po yung anak niya, tapos panoorin niyo po yung ribbon cutting. Habang nagbibideo ako talagang napapaluha ako doon sa sitwasyon. Pero may yung bayo. Tinitingnan ko yung nanay, sabi ko, Diyos ko, yung anak na 3, sana binata na ito, katulong na dapat niya. Ay hanggang ngayon, ano pa rin siya? Laga, ano? Tawag dito, hanggang ngayon, ano pa rin? Inaalagaan pa rin yung nanay. Parang, ay 25 years old yung bunso, 30 plus yung sabi ko, grabing, hindi man parusa, grabing, yung tawag, pasan na cross ni nanay, 30 years na. Wow. So, balik po tayo sa ating topic. Yun na nga po, isip-isip po tayo, mga sponsors, supporters, yung nabarden ka doon sa napanood mo dahil sa vlog ni Kalinga Prab. Tapos magmalay ka, nandun ka na pala sa isang reactor, yun na sinusuportahan mo. Hindi na pala yung beneficiary dahil lang sa chat-chat na kasi sinisiraan na, parang gano'n. Bola-bola, ganyan, tapos laging shoutout, diba? So, hindi ko po minamasama yung mga grupo na meron kayong ka-grupo na kasi mas maganda nga po yung gano'n na masaya yung may interaction kayo. Ang point ko lang po dito, yung wag ma-twist, wag mabaling doon na iba na ang focus. Oo, na ilbis na sa Kalingap, napunta na sa reactor lang. Ilbis na sa beneficiary na iniyakan ni Ate Edna kanina, nakakaawa. Dapat yun ang tulungan, natutulungan yung reactor. Kasi nga, may nakukuha pabor. Yung pinapa-shoutout,
kung anong gustong topic, yun ita-topic, di ba? No? Sana all. Nga, yung plinay ko kanina, sa mga huli pong pumasok, pakinggan nyo na lang. Ba't may ganon dito sa ating, ba't may mga nangyayari po na ganon? Na parang nagpapayabangan, nagkikreate ng pagalingan, di ba? So, hindi po tama yon, hindi maganda. So, dito sa nakikita ko po dito sa grupo na nga ito, yung Jungpar 23, tahimik sila kasi nga wala silang mga channel, yung mga sponsor walang channel. Pero ang daming mga merong mga reactors na nakadikit sa kanila na yun ang nagiging tawag dito, yun ang taga live, taga batikos o ano pa man. Hirap yan. Hirap. Diba? So yung mga kaya sabi ko po doon sa mga sponsors, isip-isip po tayo, lalo na kung tayo po ay minsan kasi tayo mga sponsor naging fanatic. Hindi ba natin masisisi yung sarili natin kasi lahat naman tayo po merong, yun na nga, hinahangaan. Katulad na nga nun, nanood tayo, na-attract agad tayo, naawa tayo, o kaya nakarelate tayo sa kwento ng buhay nila. Halimbawa, ni Beyonce, ni Carla, ni Joy, sila lahat na mga na angels. Tapos naging fanatic po tayo at para hindi tayo halata, di ba? Kasi ang rule nga sa atin, dapat ang sponsors walang direct contact sa beneficiary. O ganyan. Dahil fanatic tayo, para hindi tayo mahalata, ang nire-reach out natin nga yung reactors o kaya yung vlogger ang nilalapitan natin na magkaroon tayo ng direct access. Galing dun sa reactor, hindi galing, dahil dun sa reactor, nagkakaroon na tayo ng access dun sa beneficiaries. Kasi nga, ang kalingap yung reactor o kaya yung vlogger. Ang problema, yung reactor na lalapitan natin. Minsan, yun na nga, may sariling pananaw sa buhay na sa halip na sa tagal ng inyong tawag dito, sa tagal ng inyong pagpapalitan ng communication, sa tagal ng inyong communication, nababago na pati yung pananaw nung kikwentuhan, nababago na po yung dating burden noong sponsor, nagalit na, napalitan na ng galit. May ganun po. Siyempre parang nangyayari na susulsulan nung kung sino yung kachat niya. O, siyempre. Like nga nung kinuwento ko guys, di ba? Na hindi, labas po ng Kalinga pa. Ang nangyari, yung sponsor, nagalit na. Nawala ng gana dun sa vlogger. Ang tinulungan lang yung reactor. Sa, binigyan pa ng iPhone. Di ba, no? Lupet, di ba? Di ba, no? Doon na siya lagi sa live nung isang reactor o kaya yung isang vlogger, doon na siya lagi nanonood. Kay Kalinga Prab, di na siya nanonood. Kay Kuya Bal, hindi na nanonood. Sa akin, okay lang, huwag kayo manood sa akin. So, doon sa, di nanonood sa kanila. Kumbaga, ang nangyari, naging fanatic na siya. So, syempre, yung isang, yung reactor o kaya ay vlogger, meron siyang community na. Meron na siyang community, Kalingap din, kaya lang, kumbaga fanatic na sa kanya. Community na niya yun na, kumbaga, kaya naging community kasi nga, may hinangaan siya, merong something na nagustuhan, kaya doon na siya nanonood. Kumbaga, doon na yung sympathy niya, ate, So, kapag naipon doon, halimbawa, ang karakter ng isang reactor ay palaban. Ang tendency po niyan, ang ma-follow sa kanya, mga palaban din. Yung isang reactor naman ay medyo mahinahon, mababang loob. Ang tendency niya, mga followers ng Kalingap na medyo mahinahon, mababang loob, papasok yan dyan. Kasi yun yung gusto nilang mapakinggan. Ito namang isang reactor na ito, professional ang datingan. Talagang number 1, number 2, number 3, point 1, point 2. Yung mga professional, tendency doon, papasok naman yun doon sa kanya. So yun na nga, nagkakaroon na po ng ganon. Ang mahirap, itong mga marites,
Kapag mayroong reactor na marites, mga followers niya, mga nagiging marites na. Kaya ganyan po yung nangyayari. Galing sa pagsunod na nagiging fanatic sila, edi syempre, nagkakagulo. Ito mga bago ngayon, syempre may mga bagong pasok. Nadat na nila ganun. Bakit ang gulo naman ng Kalingap? Wala silang kaalam-alam na sa nangyayari na simula't simula pa. Kumbaga, wala silang alam na ganun yung trend sa Kalingap. Pero mga marites na followers, mahilig sa issue, ayun. So, may mahilig sa awayan, balahuraan, ayan, yung iba naman, tuwang-tuwa, o diba? So, ganun po yun. Alam mo naman, Ate Edna, sa Pilipinas, tayo, capital of chismis tayo. Kaya nga malakas ang chismis sa Pilipinas mula umaga, tanghali, ang gabi, hanggang madaling araw. Basta may chismis. Sabi ng nanay ko, chismis is life. Joke lang, nanay. May biro kay nanay ko. Nanay ko kasi doon yun, may mga katsukaran yun Paalala lang sa atin, siyempre, Kalingap tayo lahat, ay wag nating kalabanin yung kapwa natin Kalingap. Okay lang siguro magsabi ng ganun yung kanina na i-plinay ko kung hindi siya Kalingap, di ba? O paano yan, Kuya Bal? Kahit pagbawalan mo pa kami, mali po ito. O edi sana hindi ka Kalingap kung ganun. Oy! At mismong si Kuya Bal kung ay ginaganon mo na. Actually, Ate Edna, tumaas din yung balahibo ka. Sana nga hindi totoo, nagbibiro siya. Pero kahit nga biro, sabi ko, kahit nagbibiro, nakaka-disrespectful. Pasensya na, Pero, yun yung perceptions ko. Lahat naman kami entitled tayo sa perceptions natin, Pero sa akin, para hamunin mo si Kuya Bal na gano'n, hindi kasi talaga maganda. Kasi parang nakakabastos. Kasi leader yun, No? Ang leader po, dapat ni respeto. Alam natin, mabait si Kuya Bal, yes. Makulit, minsan, gano'n na, nakikibagay siya sa atin, Pero, bilang leader, nandun pa rin yung disiplina ng pagrespeto sa tao. Okay lang kung biro lang ito, pero kahit biro, hindi po magandang biro po yun. Kasi naka-live ka ay. Tsaka kung sa chat, pwede po Yung private message, parang bibiroan kayo. Pero, public, then, paano kung may nakapanood ng hindi Kalingap? And then, sino yun? Di ba si Kuya Bal, yun, ng Kalingap? So, parang nakaka-disrespectful, di ba? Hindi yun magandang biro. So, nakalimutan na po nila yung nasa Kalingap sila. Di ba? Daladala nila yung Kalingap. Pero ang binabanatan nila, Kalingap, binabanatan si Kuya Bal. Ayan. Tapos, ma-live. Dito ako, support lang talaga ako. Paglalaban ko si Kuya Bal. Hanggang kamatayan. Sana all. Wala na si Kuya Bal, wala nang views, kaya kalaban na. Hindi na ipaglalaban, kundi kalaban na. Shout out po. Ayan. Kaya ang tawag ko po dito sa mga ganitong, mga ganyan na style, na mga ginagawa ng mga Kalingap vloggers, Kalingap supporters, Kalingap sponsors, Kalingap reactors. Ang tawag ko po dyan ay mga silent bashers. Silent. Di ba? Akala nila okay lang yung ginagawa nila, Siyempre, pero sa totoo lang, basher na pala sila. Totoo. Kasi nga, in-entertain nila yung mga supporters nila na hindi nila alam, mga bashers pala yun. Kasi ako, Ate Edna, ako sa akin, bilang reactor, talaga pag may sa live ko, pag may mga basher, kahit kanino, basta as long as Kalingap partners, beneficiary, binabara ko. Pag nagla-live ako, walang basher sa live ko. Kung meron man, sinisipa ko na. Sinusopla ko pag bumuka. Lalo kung against kay Kuya Bal, kay Kalingap Rob, sinusopla ko lalo sa live. Mga bashers. Pakunti-kunti, lahat na sila, pares na silang mga bashers na. Sa live ng isang reactor, kapag may bashing na po dyan, automatic yan. Wala. At kinonsente mo, ibig sabihin ay Wala na. tinolerate. Ibig sabihin, basher ka rin. Dapat hindi mo ito tolerate. Lalo sa live, Kasi sa live, mababasa mo. Posible hindi mo mabasa yun. Diba? Nagkikreate ng kaguluhan. Kahit pa yun sabihin natin na
kalingap. Ay, pero wala kasing papasok dyan na mangbabas na kalingap din. Automatic yan. Tama. Halimbawa, may pumasok sa live mo, nambabas. Automatic yan, hindi yan kalingap. Kaya nga nambabas sa kalingap ay, sabihin, hindi siya kalingap. Binabas si Carla, binabas si Beyonce, binabas si ano, ganun. Kaya nga, tinotolerate mo, layaan mo lang. At sabi nga ay, silence means yes. Yes. Hinahayaan mo lang yung gano'n na ano. Ibig sabihin, okay lang sa iyo yun, tanggap mo yun. Ganun ka rin. O, tsaka ang pangit kasi ng flow, naka-live ka, tapos inaano yung benepisya, pinababayaan mo lang. So, nakakaano, di ba? Nakaka-dismaya. Diba? Implied lang sa mga topic nila, pero hindi halata. Diba? Sa mga topic nila, hindi halata. Implied lang. Hindi halata. Pero sa totoo lang, si Kuya Bal na binabanatan. Nababanatan na si Kalinga Prab. Diba? Pero nasa kalingap sila. Yun ang masakit no. Nasa kalingap. Tapos, todo, pag masabi kalingap ako, at ipaglalaban ko talaga ang kalingap, dito lang ako. Pero, hindi na pala. Yung nangyayari pala, hindi na pala sa kalingap yung ginagawa. So, di mo naman pwedeng sabihin na content lang yun, di ba? Yung ganun. Na for content only. Hindi maganda kung for content lang yun. Yung plinay ko kanina. Sa mga late pong pumasok, pakinggan na lang po ninyo ulit. Di ko na Kasi ang para sa akin, Ate Edna, ako agree ako sa iyo, no? Nothing personal, no? Doon na sa issue na yun. Kasi ako agree ako kay Ate Edna kasi ano na yun yung status ng leadership Actually sa presidente pa pwede mong ganunin. Pag ginano mo baka ipakulong ka pa Ikasuhan ka pa Eto guys, kahit sabihin natin ito ikalingap, no? Always remember the respect no sa leader. Kasi talagang disrespectful po talaga yun. Kaysa mo daanin, biro man o hindi, para sa akin po opinion ko lang po ito. Disrespectful po yun. Para sa akin. play ulit. Ayan. So, mahirap po. Kaya, yung mga solid sponsors po natin, mag-isip-isip po tayo, makahalata po kayo. Bakit nga ba ang sinusuportahan ko na ay reactor? Bakit ang sinusuportahan ko na ay vlogger? Diba? Bakit ang sinusuportahan ko na ay monthly support po? Mayroon po akong na Lupit narinig ko lang naman yun. Wala akong black and white pa. Narinig ko lang na si ganyan, supportadoan niya yan. Marami yan, Ate Edna. Ito labas ng kalinga po Marami ate ganyan, Ate Edna, yung mga reactor. Kahit sa ibang community. Meron talaga. Buwan-buwan. Wala po alam kung totoo Pero kung totoo man po yun, para po dun sa mga sponsors, mag-isip-isip po tayo. Kasi Ate Edna, ako may kilala ako, nagkaroon ng iPhone Bukod pa yung views sa YouTube niya, meron pa siyang iPhone. Di ba, Kaya naniniwala ko dyan. Kasi, nung pumasok po kayo sa Kalingap, di ba, dahil dun sa, sa charity works, dahil sa beneficiary. Kaya, ito po ay lang naman, parang paalaala lang po itong ating live na ayun nga, baka tayo po ay nalinlang na, hindi natin alam. Di tayo aware na tayo po ay naisahan na. Nalinlang na, di ba? Kasi nag-enjoy ka na doon sa community na yon na Hello, Minda ulit. Good afternoon, ma'am. Iba po ang kachat ko ng isang gabi na order po ako ng 10 pack. Ay, dami talaga naman na mga pasaway. Bashers. Opo, yung iba mga basher talaga. Okay lang nga, ang sabi ko nga po, okay lang kung basher. Ang mahirap nga po, kung ikaw mismo, Reactor. kalingap ka. Kilalang Ikaw ay kalingap. Vlogger ka, K-boys ka. Reactor ka. Tapos, mapapasukan kayo ng mga ganon na
na bashers na tuwan-tuwa kayo, tinotolerate ninyo. Tapos nababayaran kayo ng ng sponsors. Ang ibig sabihin ay na hindi man bayad. Kumbaga ang style kasi niyan, bibigyan siya na pang snack mo, ito pang ganyan, pang garagastos mo. Hindi naman yung talagang ito bayad sa iyo, hindi po. Ibig sabihin na na nabibigyan ng May pabor ate. Kasi parang may nangyaring ganyan kasi case ate. Parang yung sponsor, no, nasasabi ko na rin, nakakapag-rant siya dun sa comment section ng isang reactor. Kasi syempre, may pabor eh. Kasi ano ko na rin, nagla-live ka. Tapos tong sponsor may kaaway, galit na galit, gusto mag-express ng init ng ulo. Syempre kahit yung sponsor mo, pag nagsalita ng against kahit kanino, hindi mo pupunahin. Kasi may pabor siya sa iyo eh. Pag pinuna mo yan baka hindi ka nabigyan niya. Ganun. Sa akin mo subukan yan. Sinilasin ko mukha mo. Subukan mo magwawala dyan sa live section ko. Di ba ano? Diba? Yung punto ni ate na kasi meron ka ng pabor. ito, pang-allowance mo. Di man yan sasabihin, ito, bayad ko sa iyo, ganyan. Oo, hindi ganun eh. Kahit naman sa politika, kahit sa larangan hindi kanya bibigyan ng direct na nasuhol parang ganun. Kahit sa 'di ba sa politics na lang. No, kaya basta nangyari yan, no. Hindi siya direct na suhol, pero dadaanin kanya sa pabor. At yung pabor na yon, bibigyan ka ng mamahalin na sapatos, na relo, pero yun na yung bayad sa'yo. Okay, dahil nakatikim ka ng pabor, hindi mo masasaway yun. Kung ano sabihin nun sa live mo, okay lang kasi malakas sa'yo yun eh. Di ba ano? Implied po yun, pero alam na natin yun, yung mga ganun. Yun ay nagbibigay sa'yo ng utang na loob. Di ba? Mga ganun. Ito guys, ang sinasabi ni Ate Edna, pang lahat to, hindi po to specific, no? Kung nakikinig po kayo maigi ha. Hindi po to specific pangkalahatan na na usapan. Nagkataon lang na may pinili siyang boses kanina na isang reactor, no? So wala po, nothing personal po. Focus lang sa issue. Na sponsor. Bibigyan ka lahat-lahat ibibigay sa iyo para may utang na loob ka na sa kanila o kahit kung anong iutos naman sa iyo, susunod ka na. Gamit yung iyong Yun, pabor na channel. Diba? May Hello, pabor na Christine Ann. Yan. Iba Edpau. Edward Pungkit. Ang maging prinsipyo lang po natin, yung ating pagtulong ngayon dapat mula sa ating puso. Yung Tapos, Di isang uso. Hindi yung na tayo, na nasusuhulan. Yo! At saka, yung tutulungan natin, tingnan po natin kung talagang, Deserve. kung talagang karapat-dapat na tulungan. Pag nakita natin na okay na, umasenso na ang buhay, edi, Iba naman. give chance to others. Oo, tama. Ayan, bigyan naman natin yung iba ng chance na umasenso rin. Diba? So, yun, ang dami pong mga mga mapanood natin na minsan nang babalahura, nagmumura. Hayaan na po natin yun. Ang style po dyan, wag nyo na lang panuorin kasi malay nyo kung content nga lang nila yun, gusto nilang kumita. Ang mga pumapasok din doon, yung ganun din, mga paramura din, para balahura, Pero, labas po kami doon. Labas kami doon, wala. Di namin alam yun, yung mga ganun. Kailan po ba Ate Edna ang Edpau? Hindi ko rin po alam at ngayon nasa youth camp sila po. Pero anyway guys, sana nagkakaunawaan tayo at malinaw yung sinabi ni Ate Edna. So, focus lang po tayo sa issue. At nakita ko naman dito kay Ate Edna, nothing personal. No? So, yung sa reactor na yun, especially kay Banet Baksik, kasi si Banet Baksik yung boss na yun. So, hindi ko na, babanggitin ko yung pangalan niya. Pero sa akin naman, okay naman siya. Yun nga lang talaga, maging maingat na lang siya. No? Siguro mayroon siyang pinaglalaban. I don't know kung ano yun. Pero masasabi ko lang, dito sa Kalingap, let's respect the leader. Our leaders sa Kalingap. Kasi leader sila. Yung respeto, bigyan natin sila. Hindi masasabi ko, natin personal guys. Pero sana, sa mga sponsor dyan, mag-ingat po kayo. At sana maayos na tong gulo na to, kung meron man.
At sana sa madaling panahon maayos to. At pagkasundo-sundo na lang, wag tayo magpaayabangan, pataasan ng ihi, no? Wala tayo sa paligsahan, no? Ito po ay paggawa na mabuti. Hindi po nasusukat yung pagtulong dahil mayaman ka, dahil VIP sponsor. Hindi po. Lahat tayo merong ambag sa community ng Kalingap. No, kaya lang, syempre, aambag ka, pero manunumbat ka, magayabang ka, mambabash ka. Useless 'yun. Wala kang ambag, no? Gusto mo maano yung ambag mo? Nanonood ka, nagmamarathon ka, di ka nag-skip ng ads, nag-aambag ganon. Kasi mabuti yung intention mo, pero mag-aambag ka, gagawin mo, nanonood ka, magmamarathon ka, pero para isumbat, ay walang kwenta yan. Hindi yan matatawag na ambag. Yan po ay panunumbat. Magkaiba po yung nanunumbat sa may ambag. Anyway guys, this Merzanyo again. At comment down below guys kung agree ba kayo sa sinabi ni ate. At sa tingin nyo guys, nasa tama ba yung sinabi ng reactor na yon, no? At sa tingin nyo, ano bang dapat niyang gawin, no? At anong mapapayo nyo sa mga sponsor din? Anyway, this Merzanyo again. At samahan nyo dito guys sa akin next video reaction. At laging tatandaan, ng taong bitter ay walang forever. Mag-react kayo sa itsura, magkomento ayon sa ganda. Bye-bye guys!